Ang kanlurang Sahara ay pinagtatalo ng teritoryo sa hilagang kanluran ng Afrika. Nasa pagitan ito ng awtoridad ng Morocco at Kilusan para sa kalayaan. Karamihan ng lungsod sa tabing dagat ay kontrolado ng Morocco. Ang loob na disyerto ay hinati ng isang pader na mahigit 2,000 kilometro. May mapanganib na mga lugar sa paligid nito. Para sa mga tao, nangangahulugan ito ng patuloy na inspeksyon. Bawal ang mag-record o kumuha ng larawan. Kinukwestiyon din ang mga dokumento. Mas masigla ang buhay sa mga lungsod. Ngunit ang mga desisyon ay ginagawa malayo sa mga tao roon. Ang pasaporte, trabaho, at karapatang lumipat ay hindi batay sa nais ng pamilya. Nakadepende ito sa kung saang panig ng pader ka ipinanganak. Nang umalis ang dating administrasyong Europeo sa kanlurang Sahara, walang kinikilalang plano kung paano pamamahalaan ang lupain. Iba ang pananaw ng kalapit na pamahalaan at lokal na kilusan sa kinabukasan. Nagtatalo sila kung sino ang kumakatawan sa bayan. Mahirap magparehistro ng lupa dahil sa hindi malinaw na katayuan. Mahirap ding magtayo ng negosyo o ay patunayan ang diploma. Walang malinaw na tuntunin sa korte. Iba-iba ang bersyon ng kasaysayan sa mga paaralan. Nakikinig ang mga tao sa mga kamag-anak sa magkabilang panig ng disyerto. Madalas magdulot ng pagtatalo ang lumang dokumento. Naantala ng buwan ang anumang transaksyon sa bahay o lote dahil sa pahintulot. Kinokontrol ng mga awtoridad ng Morocco ang malalaking baybaying dagat na lungsod ng Western Sahara, ang mga kalsada patungo sa mga daungan at bahagi ng disyerto. Sa kabilang panig ng mahabang pader, umaandar ang administrasyon ng lokal na kilusan sa pagpapatapon. May formal na tigil putukan, ngunit walang solace yung pampolitika. Ang mga pass, pahintulot at inspeksyon ay nagbabago sa bawat zona. Hindi laging pinapayagan ng mga mamamahayag at tagamasid saan man. Ang mga pampublikong pagpupulong ay maaaring mauwi sa paghahalughog. Ang pagtawid sa pader ay posible lamang sa iilang opisyal na koridor. Dahil dito, hindi nagkikita ang mga pamilya sa loob ng maraming taon. Sila ay nabubuhay ng magkalayo. Marami sa Western Sahara ang pinanganak ng walang papeles. Ang iba ay may pansamantalang papeles. Ang iba naman ay may dokumento mula sa karatig bansa. Ang iba ay nasa kampo ng mga refugee. Bawat biyahe doon ay may pahintulot lamang. Kung walang matibay na pasaporte, mahirap mag-aral sa ibang bansa. Hirap din magpagamot sa malalaking ospital. Mahirap makakuha ng desenteng trabaho. Madalas, magkahiwalay ang mga pamilya ng maraming taon. Ang ilan ay nasa tabing dagat. Ang iba ay nasa disyerto o karatig bansa. Umaabot ng buwan ang kanilang pagsasama-samang muli. Kadalasan, walang tulong mula sa konsulado. Nagdadala sila ng mga kopya ng papeles. Pinaghahandaan nila ang mga isasagot sa checkpoint. Isang mali sa porma ay maaaring humadlang sa pagpunta sa mahal sa buhay. Sa disyerto ng kanlurang Sahara, may mga kampo. Higit 40 taon nang naninirahan ng mga tao rito. May mga bahay na gawa sa putik at ladrilyo. May mga tolda at simpleng kasangkapan. May tangke rin ng gas. Pagkain ay tulong humanitarian. Bigas, mantika at kaunting gulay ang nakukuha. Bukas ang mga paaralan. Kulang sa libro at guro. Umaalis ang mga kabataang propesyonal. Putol-putol ang kuryente. Mahina at mahal ang internet. Dito sila ipinanganak at tumanda. Hindi na sila nakauwi. Dumarating ang supply ng pagkain ng pabatch. Ito ang nagtatakda ng menu. Ang pansamantalang tirahan ay naging iisang tahanan. Ito ay para sa buong henerasyon. Sa kanlurang Sahara, desyertong klima. Bihira ang ulan, mahaba ang tagtuyot at malakas ang hangin. Ang tubig ang pangunahing kakulangan. Sa mga syudad, may schedule ng supply ng tubig. Nag-iipon ang mga tao ng biden. Sa mga kampo, tanker ang nagdadala ng tubig. Bawat litro ay binibilang. Tuwing tag-init, higit 45 degrees ang init. Umiinit ang kagamitan, mahirap matulog sa gabi. Nagtatagal ng ilang araw ang buhawi ng buhangin. Tinatakpan ng tela ang mga siwang, inaalagaan ang paghinga. Madalas maalat ang tubig sa lumang balon. Limitado ang pagdidilig at gamit sa bahay. Nakakatulong ang bagong balon, ngunit mas mabilis lumaki ang konsumo. Kaya, ang pagtitipid sa tubig ay nagiging patakaran. Sa kanlurang Sahara, kung saan may details at alagang hayop, ngayon ay madalas tuyong lupa. Unti-unting tinatabunan ng buhangin ang balon. Lumilipat ang mga tao sa kalsada at kampo. Sinisira ng bihirang pag-ulan ang marupok na istruktura. Pagkatapos, linggo ulit na walang ulan. Nababawasan ang kawan ng hayop, nawawalan ng kita ang pamilya. Nagtatayo ang mga lokal ng panangga sa hangin. Pinapatatag ang taniman, iniipon ng tubig ulan sa bar aisles. Ngunit kung walang matatag na bukal, nagsisuko ang mga oasis. Unti-unting nawawalan ng tao ang mga nayon.
Nagmamahal ang pagkain, mas madalas magkasakit ang hayop. Bawat taon, mas kaunti ang dahilan para manatili kung walang trabaho at tubig sa paligid. Sa disyerto ng kanlurang Sahara matatagpuan ang isa sa pinakamalaking minahan ng phosphate. Isang mahabang conveyor belt ang umaabot sa dagat. Dito dumadaan ang mineral patungong kargahan. Malayo ang pinagmulan ng mga kontrata. Dayuhan ng mga teknisayan at tagapamahala. Sa lugar, pansamantalang trabaho at mababang sweldo lang ang natatanggap ng mga tao. Ang maliliit na negosyo ay nabubuhay sa pagkain, pag-aayos, transportasyon at komunikasyon. Naghahanap ang kabataan ng pagkakataong makapag-aral at magtrabaho sa ibang lugar. Konti lang kasi ang pag-asa dito. Nakikita ng mga tao ang pag-export ng mga yamang mineral. Ang kanilang lugar ay naiiwan na may alikabok, ingay at kakaunting trabaho. Ilang tao lang ang nakakakuha ng espesyal na edukasyon. Nagbibigay ang baybayin ng kanlurang Sahara ng isda at trabaho sa daungan. Ngunit halos imposible ang paglaot ng walang papeles. Reklamo ng mangingisda ang mga limitasyon at mahal na lisensya. Malalaking bangka ang kumukuha ng karamihan sa huli. May nagbabantay sa pampang. Delikado ang makipagtalo. Inaayos ng mga lokal na manggagawa ang makina at lambat. Pero nilulumpo ng bagyo at raid ang kita ng ilang linggo. Mas maraming paaralan at doktor sa mga baybaying bayan kaysa disyerto. Ngunit nananatili ang kontrol. Hindi ka makakaalis o makakalaot ng walang permiso at koneksyon. Sarado halos ang paglalayag sa gabi para sa maliliit na bangka. Ang mga ruta sa pagitan ng mga bayan sa Western Sahara ay inaayos ng maaga. May ilang sarado na direksyon. Sa mga checkpoint, sinusuri ang mga dokumento at telepono. Mayroong internet ngunit ang mga aktibong grupo ay mabilis na napapansin ng mga autoridad. Iniiwasan ng mga tao ang mga paksang pampulitika kahit sa mga pagtitipon ng pamilya. Ang mga kaganapang pangkultura ay maaaring magtapos sa mga paghalughog. Pinapalala ng mga raid sa gabi ang pagkabalisa at nagiging sanhi ng kawalan ng tulog. Ang buhay panlipunan ay limitado sa kusina at bakuran. Sa labas, mukhang payapa ang lahat. Ngunit ang pakiramdam ng patuloy na pagmamanman ay hindi nawawala, gabi man o araw. Naitala ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao sa kanlurang Sahara ang pagbuwag sa rally, paghalughog sa bahay, pagkuha ng gamit at pag-aresto sa aktivista. Madalas sarado ang mga paglilitis at pinaghihigpitan ng abogado sa mga materyales. Pumapasok ang mga internasyonal na tagamasid ng piling-pili. Para sa ordinaryong pamilya, simple lang ang taktikang pangkaligtasan. Huwag makipagtalo sa publiko. Itago ang kopya ng dokumento sa kapitbahay. Magkasundo kung sino ang tatawagan kapag inaresto. Nagiging dahilan ng pag-aresto ang ipinagbabawal na simbolo. Nauunawaan ng mga tao, ang bukas na protesta ay maaaring magtapos sa kulungan o pinsala. Kapag umaalis ang mga lalaki sa kanlurang Sahara para magtrabaho, ang mga babae ang bahala sa bahay, tubig, pagkain, mga bata at kamag-anak na may sakit. Sa mga kampo, sila ang namamahagi ng pagkain. Nag-oorganisa rin sila ng edukasyon at tulungan. Sa mga baybaying dagat na lungsod, mas madalas silang nagtatrabaho sa mga paaralan, klinika at tindahan. Sila rin ang nag-aalaga sa matatanda at nagpapanatili ng ugnayan ng magkakapitbahay. Limitado ang kanilang pagkakataong mag-aral at magkaroon ng karera. Nakakatulong ang mga kooperatiba ng kababaihan para mabuhay. Ngunit bihira silang maging matatag na negosyo nang walang akses sa pautang at merkado. Wala silang gaanong kapangyarihan nang walang malinaw na patakaran at seguridad. May medisina sa kanlurang Sahara, ngunit kakaunti ang espesyalista. Luma na rin ang kagamitan. Mahirap ang operasyon, sa labas lang ng rehiyon ito magagawa. Hindi lahat ay may pahintulot o sapat na pera. Sa pang-araw-araw, sa maliliit na klinika sila nagpapagamot. Simple lang ang kayang gamutin doon. Kulang ang guro sa agham at wika sa mga paaralan. Ipinapasa lang ang mga aklat. Lumiliban ang mas matatandang estudyante para magtrabaho. Nakakatulong ang internet sa pag-aaral pero mahina at mahal ang koneksyon. Madalas, galing ibang bansa ang gamot. Relatibo ang nagdadala na nakakasira sa kurso ng gamutan. Sinusubaybayan ng UN ang tigil putukan sa Western Sahara. Sila rin ang nagpapanatili ng ugnayan ng magkabilang panig. Ang misyon ay regular na nagpapalawig ng karapatang magtrabaho. Ngunit wala pa rin pangkalahatang solesyong pampulitika. Maraming taon nang pinag-uusapan ng referendum. Subalit pinagtatalunan pa rin ang listahan ng botante at ang mga patakaran. Naging mas hindi matatag ang tigil putukan nitong mga nakaraang taon. Ramdam ito ng mga tao sa daan at sa balita. May mga sasakyang may emblema na dumarating at umaalis. May mga pagpupulong at ulat ngunit halos walang nagbabago sa kaayusan. Hindi inaasikaso ng misyon ng ordinaryong reklamo ng tao. Hindi rin ito kayang baguhin ang sistema ng permiso at checkpoint. Dahil walang malinaw na status ang kanlurang Sahara, walang rin mahabang plano. Ang kabataan ay umaalis para mag-aral at magtrabaho at madalas hindi na bumabalik.
Ang mga natitira ay kumakapit sa kakaunting trabaho sa daungan, pagbimina at serbisyo. Sumisiklab at nawawala ang mga protesta dahil delikado. Tinuturuan ng magulang ang mga bata na alagaan ng papeles at lumayo sa politika. Sa balita, may pangako ng bagong usapan. Pero sa araw-araw, ganito pa rin, tubig ayon sa schedule, checkpoint, mahinang internet at mahal na gamot. Madalas pinag-uusapan ng ruta patungo sa karagatan sa ibang bansa kahit delikado at nakamamatay. Sa kabila ng lahat ng limitasyon, ang mga tao sa kanlurang Sahara ay kumakapit sa simpleng pangarap, ligtas na tahanan, kinikilalang dokumento, at pag-aaral at pagbiyahe ng walang takot. Sa mga kampo, maingat nilang iningatan ang mga susi ng lumang bahay. Sa mga bayan, pinahahalagahan ang kasaysayan ng pamilya. Kung magkasundo man ang magkabilang panig, kailangang magtayo ng kalsada, supply ng tubig, paaralan, ospital, at malinaw na patakaran sa negosyo. Aabutin ito ng maraming taon, ngunit walang magbabago kung walang simula. Bawat isa rito ay iisa lang ang hangad, mabuhay ng walang inspeksyon, walang mapanganib na minahan sa disyerto, at walang hanggang tanong sa dokumento. Kung naging interesante ito, mag-subscribe para hindi makaligtaan ang mga bagong episode. Sa amin, lahat ay maikli at direkta.